Tuwing low tide, ito raw ang maririnig mo sa bahaging ito ng dagat ng Zumaraga sa Samar. Tik-tik ng bakal, kabilya at tiko sa isang napakalaking bato na lumilitaw lang sa dagat tuwing mababaw ang tubig. Pero wala raw sila ritong itatayo. Ang pakay ng mga residente, manguha ng isang klase ng talaba na nakakapit sa mga bato. Mas maliliit man ang mga ito, hindi naman daw nakakabitin. Ang sarap! Mga rock oyster o kung tawagin dito, sisi. Mga residente ng Zumaraga, kung hindi pangingisda, naniriti o paniniktik ng sisi ang hanap buhay, gaya ni Ninya. Punta na pa ako sa paninit. Ito po yung dala ko. Bilao, tsaka sukuwat. Ito po yung guantes. Ginawa ko po ito para hindi ako masugatan. Dahil halos 4 na kilometro rin daw ang layo ng bato mula sa dalampasigan, si Ninya nagbaon na ng kanin. Para pag nagugutom ako, may kakainin ako doon. Walang pambiling ulam, doon na lang ako mag-ano ng sisi, magkikilaw. Walang sariling bangka si Ninya, kaya nanghihiram pa siya sa kapitbahay. Tunet, ka din ang bugsay! Narina nga din na. Malakat na kita. Opo. Makalipas ang halos 20 minutong pagpalaot, narating nila ng kanyang mga kasama ang lulubog lilitaw na isla na kung kanilang tawagin, Gamay Guti. Sunod na silang naghanap ng pwesto. Bawat isa may dalang titi o yung tawag nila sa matulis na bakal na pangtiktik sa sisi. Habang ang iba gumagamit ng duklat o kahoy o bakal na parang panungkit. Hirap, susugatan ka. Naano ko lang ng dagat, binabanlawan. Kahit determinasyon kayo makakuha makaray para may pambili kami ng bigas. Kahit buntis, naniniktik pa rin para magkapera. Nag-iipon po ako para po sa panganganak ko. Dahil abala sa pagtitiktik sa bato, hindi na nila namalayan ang oras. Hanggang abutan na sila ng gutom, kaya kumain na muna sila. Kasi ito yung lang inuulam namin. Fresh naman to. Manamis-tamis ang laman, lalo na pag mataba siya. Ganito kataba. Para po siyang nyog pero medyo maalag-alag. Pagkatapos, naniktik ulit sila ng bato. Makalipas ang halos 3 oras, kota na! Ang mga sisi na nakolekta ni Ninya, ginawa niyang ginamos na sisi. Hinugasan niya muna ito ng 5 beses. Tatanggalin po yun natin yung natitirang shell. Sasalain po natin para mawala yung tubig. Inilagay sa palanggana at saka niya binudbura ng asin. Ibabad ng 3 to 4 days po para maano yung asin niya, matunaw po. Maluto yung sisi para maganda po ilagay sa bote.
Ang gamit ng mga bote ni Nina, recycled. Ang kanyang pantakip, plastic na tinalian ng goma. Ang bote-boteng burong sisi na gawa niya na ibibenta niya 80 pesos sa suki niyang si Gavina na inire-resell naman sa halagang 100 to 120 pesos. Ibinibinta sa National Trade Fair ng Bandi. Hindi talaga ako magsisisi sa sisi. Naturally, kung hayaan mo lang siya, 8 months to 1 year. Pero kung from the natural sources, nandun siya year-round. Kapag high tide naman daw, pahirapan ang pag-harvest ng sisi. Kaya ang LGU o Local Government Unit ng Yabog nakaisip ng paraan para may makuha pa rin ang mga maniniktik. Maglalagay kami ng mga artificial concrete siya kung saan kakapit yung mga sisi. Kahit high tide, pwede lang kunin yun at mag-harvest. Ang ginamos na sisi, maaari rin daw mabili sa mga nakahilerang kubong ito sa gilid ng tulay ng Yabong. Madalas hanapin is yung sisipong ginamos. Araw-araw may supply. Ang ginamos na sisi, suka at kalamansi lang ang katapat. Talo-talo na. Medyo maalat at saka maasim. Masarap po siya sa usaw sa saging. Malambot, natutunaw sa lalamunan. May iilang sisi rin na nakukuha sa mababatong bahagi ng dalampasigan, katulad ng mga nakukolekta ni Gudelia. Wala kaming ulam, dito po kami nanguha ng pang-ulam na sisi. Kung hindi niya raw ito ibinibenta, ipinansasahog sa kanyang tinola. Sibuyas, sili labuyo, at saka yung kamatis at saka luya. Nung kumulo, inihalo na niya ang sisi. Pwede na pong hanguin, luto na po. Kakaiba siya kasi hindi siya simpleng tinola, malinamnam siya. Masarap din daw itong gawing kinilaw. Yummy. Sarap. Mulasat mo talaga yung laman niya. Ayos. Ito po ay rich din sa vitamin B12, iron, zinc, and omega-3 fatty acids na nakakatulong po sa ating blood, heart, and brain function. Dapat po nating tandaan na maging cautious po sa way of cooking po nito at kung saan po natin to sinusource out. Mga sis, huwag ismulin ang sisi. Dahil sa sarap nito, hinding-hindi ka raw magsisisi. Epe, pang ilan na ba yan? Patay ang kinakain. Buhay naman tayong lahat. Kapag kinakabahan. Huwag mong kalimutan. Yan ang gustong mangyari ng kalaban. Wala na yan! May isa pa kain. Isang ano? Isang kagaya mo. Kapag nagpapakita daw si Pochong, may mamamatay. In the name of our Lord Jesus Christ. Stay away from the people of God! May nakita talaga ako, sir, palang ngipin. Mata ng pusa, tapos takpak ng kawiti. Ito, tapos makakalis na po. Let us pray.